Good morning sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaputukan, no? Mga enthusiast sa barel, tsaka sa mga shooter. No? So, lalo na to sa mga newbie pala nanonood ng video natin. So, matagal na may nagtatanong sa akin nito, pero medyo naging busy ako. Pero, kanina, minessage tayo ng isang kaibigan natin, no? At tinanong niya rin ako. So, para sa ito, pare ko at sa mga newbie na nagtatanong, no? Okay, so ano ba yung tanong? Kanina ko pa sinasabi, no? Okay, so ang tanong is, okay lang ba na gumamit ng snap caps pag magda-dry fire? Tapos yung follow-up question, ano ba yung mangyayari pagka nagda-dry fire ka ng walang snap caps? First, siguro tatanong, ano ba yung snap caps? Snap caps equals dummy round. O ito yung mga ammunition-like, pero mga plastic ito. Okay? Or iba, yung iba yata parang resin, or yung iba yung engineering plastic. Kaya maraming klase ito eh. Ay, sana ba yung mga iba? Hanap tayo ng sample. Okay. Wala kasi dito yung aking mga samples. Nasa kabilang kwarto, no? Ayan, meron tayo ilan na sample. Ayan, mga sample ng dami round, no? Okay? Okay. So, iba-iba yan. Merong ibang dummy round na aluminum, tapos yung pinaka para sa primer niya, merong silicone. May binabanggaan yung firing pin. Ito naman, yung mga ganito, ito, anyway, makikita nyo, merong ano yan, no? Paano ba? Yan. Merong spring sa loob. So, pag tama sa kanya nung parang tunay na bala, no? Tatama sa kanya yung firing pin or yung striker. Tapos, ang gagawin nung spring sa loob, i-absorb niya yung impact. Alright? Actually, mas no? Kasi yung silicone yung pinaka sa primer, tinatamaan firing pin. Ako, lagi ako nakakabutas no na mahal eh. Di ba? Tapos meron ding iba na, ewan ko paano yung design, kagaya nito, kagagamit ko na butas na. Anyway, so that's dummy round, no? Or snap caps. Yung snap caps kasi is brand. Okay, so siguro mas general yung term na dummy round. Okay? So hindi siya pumuputok, hindi siya totoong bala. Ginagamit siya para ma-simulate mo yung mga functionality ng barrel. Halimbawa, tinetest mo kung okay yung halimbawa yung extractor niya, yung ejector. It's always good to use dummy round kumpara mo sa live ammunition, di ba? At higit sa lahat nga sa dry fire. Okay, now alam na natin ibig sabihin ng dummy round or ng snap caps. Ano ba yung nangyayari, no, pagka nagda-dry fire tayo? Okay, so ang pinaka-essential sa dry firing is yung actual na pag kalabit ng baril habang nakakasa siya pero wala siyang laman na bala. Okay? So kaya para siyang dry fire. Kaya talagang dry fire, no? Or sa sa ibang term sabi nila dry shoot, no? So talagang ginagamit mo yung firing mechanism. Okay? So, kunin natin itong hawak ko. Ito, pakita ko ha. Check tayo for safety. Walang laman sa chamber. Alright, safe. Okay? So, pag pinagana natin yung firing mechanism, kailangan kasi maintindihan natin ano yung nangyayari sa loob. Para mas ma-identify natin ano yung impact. Kung may dummy round o wala. Okay? So for example, in particular sa 1911 na muna ang example natin. Gusto niyo sa ibang baril, pwede rin natin i-analyze ng gusto. Pero yung nagtanong kasi sa akin sa 1911 at karamihan sa mga newbie, mga 1911. Oh. Tsaka din kasi, di ba? 1911, especially yung mga ibang local brands, mas mura. Kaya mas ito yung binibili ng mga newbie. Okay? So, for example, no, magda-dry fire tayo. Pagkalabit natin, kakalabitin natin, magsasimulate tayo na kunyari pumuputok, 'di ba?
Isa-simulate mo yun, kaya ka nagda-dry fire. Okay? Yan yung nangyayari, di ba? So, pag bumagsak yung hammer, tumatama siya sa firing pin. Ayun yung firing pin. Okay? Tapos yung firing pin ngayon, okay, sa loob, di ba, bumabangga siyang pag ganun. Okay? So, ito may firing pin ako sa labas. Ito yun, no? So, nandito siya. Pagpalo nung hammer, no? Nung hammer, papalo siyang pag ganun. Okay? Pag ganun. So, saan siya pupunta ngayon? Kalasin natin, ha? Para mas makita nyo. Okay? So, clear tong baril natin, ha? Ayan, inulit-ulit ko lang. Kalasin lang natin, ha? Para mas makita nyo. Sorry, ha? Shortcut yung pagkalas ko. Kung hindi kayo sanay, huwag nyong gagayahin. Lalo na to, hindi naka full guided. Kasi baka tumalsik yung itong spring. Sorry, nasanay ako kasi pag minsan madalian eh. Okay? Tanggalin muna natin yung mga dapat tanggalin para mas maipakita ko sa inyo. Alright? So yun, ito magandang makita nyo. So, 'di ba sabi ko nga kanina, forward to, 'di ba? Ito galing sa likod, forward 'yan, yun yung tumatama sa strike sa sa anong tawag dito? Sa kanyang primer. Kaya siya pumuputok, 'di ba? Tumatama 'yan doon. Okay? So, dito may maliit na butas 'yan sa breech face. Ano ba papakita? Yun. Sa breech, yan siya lumulusot. Bandumi ng breech face ko. Kaya lang, punasan ko lang, nakakahiya naman sa inyo. Ba't ang dumi nito? Tagal ko na hindi nagagamit to. Hindi ko yata nalinis bago ko na itago. Inamag na. Okay. Nakakahiya yun, no? Alright. Ayun. Kita nyo yan? Yun yung breech face. Yung butas na yan. Ito yung breech face. Yung butas na yan, dyan lumulusot yung firing pin. So, pag pumalo yung hammer, ganyan mangyayari. Lalabas yung firing pin. Simulate ko, ha? Kung ano mangyayari. Lalabas siya ng ganyan. Nakita nyo? Ayun yung dulo ng firing pin, no? Diba? Okay? So, pag tumama yan dun sa primer, tsaka nangyayari yung pagputok ng baril. Alright? So ngayon, what would happen, 'di ba ganyan yan, yan, mas kita, yan, to. Yun, kita. Yan, tumatama. Okay. So ngayon, ang normal operation ng baril, may bala. So ano yung bala? Ito. Gamit tayo ng dummy round. So yung dummy round, 'di ba? Ang bala, nakaipit yan sa extractor na ganyan. So, ganyan na itsura niya sa loob. 'Di ba? Sa loob, tapos tutulak yan. Pag tumulak yan, 'di ba, papasok yan doon sa sa loob ng chamber. Kaya papakita ko rin, para mas, 'di ba? So, ganyan itsura niya sa loob, for example. Example lang 'to, pero mas maintindihan niyo kasi, 'di ba? Nandiyan yan. All right, ayun. Nakasayad yan normally kasi nakapasok yan doon sa extractor. Teka, yan, mas kita. Yun. Alright? Ayan, kita nyo, di ba? So, pagka normal operation, pinalo nyo or pumalo yung hammer, di ba? Tutulak yung firing pin. Yun na, doon na nangyayari yung pagputok ng bala. Okay. So, expected by design na pag kinalabit mo siya, yung hammer tatama sa firing pin. Yung firing pin ngayon is tatama sa anong tawag dito? Aray ko. Teka lang, tatanggalin ko lang to. Yun. Bumara lang siya ng konti. Okay. Tatama sa primer. Okay? So, may sinasanggaan siyang ganun. Paglabas niya dito sa butas. Ito. Diba? Yan yung pinakita ko. Yan, may tatamaan siya. Alright? So, ano mangyayari? Pag ginawa natin, nag-dry fire tayo ng walang laman na snap cap or dummy round. Okay? Mangyayari niyan, mapupunan nyo,
Ito yung itsura ng firing pin ng 1911. Di ba? Ito conical. Dito medyo pantay. Ito. No? Pantay ito. Yan. Tapos papalaking ganon. Parang cone na siya. Di ba? Okay? So, ito kasi, hanggang itong part na to, mapupunan nyo rin, may discoloration. Okay. Ayan, tandaan nyo yan, pinakita ko discoloration. Ayaw makita, sorry, paano ba to? Hindi yata po pwedeng. Anyway, so, makikita nyo yan, may discoloration dito, di ba? Hanggang dyan, po pwede, hanggang dito, po pwede hanggang dyan, na po pwedeng lumabas doon sa butas na to, or tumama, no? Yun sa pinakita kong butas sa bridge face. Okay? Ayan. Ganyang kahaba yan, no? Alright. So, mapupunan nyo bumabalik, di ba? Ano yung nagpapabalik sa kanya? Firing pin spring. So, ganito ang itsura niya sa loob, ha? Lagyan natin ang firing pin spring. Yan. Alright? So, sa loob yan, ganyan yan. Nandyan yan, di ba? So, pagka pumalo yung hammer dito, nakatukod yan doon sa butas sa loob sa bridge face, no? Papalo siyang ganon. Gumaganon siya. Yan. Right? So, ano mangyayari pag walang snap cap? Or walang sinasanggaan yung firing pin? Okay? Mangyayari niyan, sasagad siya ng ganito. Depende pa yon kung malakas yung mainspring. Okay? Kung mas malakas yung mainspring, mas malakas yung palo ng hammer, mas malakas yung bangga niya. Ayan yun, no? Di ba? Yung pinakita ko sa inyo. Sumasagad yan ng ganon. Alright? Mas malakas yung bangga niya. So, yung butas na yun sa bridge face, tumatama itong firing pin. Kung mapupunan nyo sa akin, may discoloration. Palagi ko nagamit ko to nagamit ng walang snap cap. So, gumagasgas yan doon. Tapos kalaunan, numinipis yan, tas napuputol. Okay? Kasi, di ba, imagine niyo bakal sa bakal. Mas matibay yung, no? Kaya iba, di ba, nagpapalit yung mga titanium na firing pin or mas matitibay na firing pin. Kasi katagalan yan, pagka yan, sayad na sayad doon dahil wala kang snap cap, walang nagpo-protect sa kanya, sumasagad siya na sumasagad, gumagasgas yan. Tapos yan, nagkakaroon ng damage. Okay? As misa pa nga, ang nangyayari dyan, katagalan dyan, ito nagma-mushroom. Okay, ibang case naman yun. No? Mamaya papaliwanag ko ba't nangyayari yun. Pero dun muna. So, nadadamage siya. So, kung kayo, heavy, mag-dry fire, darating ang time, mapuputulan kayo ng firing pin. Okay, naranasan ko na yun. Dati, nagda-dry fire ako, between 500 to 1,000 na kalabit per day. Tapos hindi ako naniniwala ng sa aftermarket part. So, tanginang yan, sira yung firing pin ko. Tapos nababasag ko na nga yung yung firing pin stop ko rin. Kada dry fire. Kasi makulit ako dati. Dry fire ako, nilalaro ko talaga yung baril di ba? Okay. Tapos habang tumatagal, take note, habang nagda-dry fire kayo. So, based doon sa pinaliwanag ko kanina, ito pa yung isang pwedeng epekto niya. Actually, mauuna to bago yung ibang bagay Diba? Dahil wala siyang sinasanggaan, diba, na bala, or kahit yung nagsasimulate ng primer, sumasagad lagi yung spring nyo. So, yung spring nyo, na firing pin spring, nagdadala na malakas na tension, or ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung proper term, no? So, yung puwersa ng hammer, kung malakas yun, lagi siya nagdadala. So, ibig sabihin, imbis na ganito lang yung compression niya, konti lang, nangyayari, sumasagad siya lagi. Sa experience ko, lagi ako napuputulan ng firing pins spring. Tapos, pag naputol na siya, minsan hindi nyo napupuna, di weak na yung balik, no? Tapos, ang lakas na kasi pag putol na yung spring nyo, malakas na yung tama sa kanya lagi, no? Doon sa pag ginagamit nyo. Sa totoong primer, malakas na yung tama niya. So, minsan, dahil doon sa lakas ng tama na yon, at lagi nyo pinuputok, at laging hindi nyo napupuna, sira na yung firing pin spring nyo. Nagkakaroon kayo ng
Ito, lumalapad to, bumumbok to, yung mushroom, nagma-mushroom to. Tapos magugulat na lang kayo one day, pagputok niyang ganon, hindi na bumabalik kasi hindi na kasya dun sa butas. So, pag dumating yung time na yun, wala ka ng choice. Puputuli na yun para matanggal mo lang. Ngayon, bakit importanteng maintindihan nyo yun? Kasi, kung yung baril nyo, panlaro lang, okay lang. Pero kung kagaya ng karamihan na, kagaya ko, ano yung panlaro ko, hindi yung pang-carry ko, hindi yung pambahay ko, dapat maging maingat kayo. Kasi paano, kung sa emergency situation, biglang mag-mushroom, o kaya biglang maputol yung firing pin nyo. Di ba? Nagkakaputo ka na, naghahanap ka pa ng firing pin o firing pin spring o kung ano man, di ba? Nagre-repair ka pa ng baril mo. Kaya kung gagawin nyo yon na dry fire kayo ng walang snap cap or walang dummy rounds, kailangan check upin nyo lagi yung baril nyo.